Kapatid ang isa sa mga taong pwede mong malapitan lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay tinalikuran ka na ng lahat. Kapatid na nakakaaway mo man minsan pero pwede ka pa ring maging sandigan. Ikaw kabarangay, paano ba ang relasyon ninyo ng kapatid mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Biba, 45 years old, isang bakla. Meron akong kakambal si Lala, isa naman siyang tomboy. Nakakatawa naman talaga ang pagkakataon, hindi ba? Pareho na kaming mga ulila sa mga magulang namin. Maaga naming sinuportahan ang mga sarili namin dahil doon. Maswerteng nakapasok kaming pareho bilang tagalines ng punerarya noong 25 anyos kaming dalawa. Hanggang sa nakitaan ako ng talent ng may-ari ng punerarya. Magaling kasi akong mag-makeup, kaya kong i-match ang tamang eyeshadow at foundation sa naninigas at medyo paitim na mukha ng bangkay. Kaya na-promote ako bilang isang makeup artist ng punerarya. Nadagdagan syempre ang sahod ko. Kinainggitan ako bigla ng kakambal kong si Lala. Ayaw na kasi niyang maglinis dahil hindi niya kasundo ang kasamahan niyang helper na ipinalit sa akin. Kaya naman tinuruan ko rin siyang mag-makeup pero hindi siya ganong kagaling. Ako lang talaga ang may talent sa pagme-makeup ng patay. Kaya dinaan ko na lamang sa pakiusap ang boss namin na isama ko siya bilang assistant makeup artist. Ayaw tanggapin ng boss ko ang sinasabi ko pero nakiusap ako at sinabi sa kanya na mas maganda kung meron akong kasama para may taga sabi sa akin kapag may mali sa kulay na pinaghahalo-halo ko sa mga mukha ng mga patay. Sinabi ko nga rin na kailangan naming mapaganda ang mga bangkay dahil kung hindi baka 1-star review lang kami sa mga nagdadalamhating kamag-anak. Paano pa nila kami ire-recommend sa iba kung unang sili pa lamang sa kabaong ay hindi na nila nagustuhan, hindi ba? Pagkatapos noon ay napapayag ko na ang boss namin na maging assistant makeup artist ko si Lala. Hanggang sa lumagpas na kami ng 40. Kami pa rin ang magkasama, Papa Dudut. Lala, pakiabot mo nga ang blush on. Parang masyadong maputla tong bangkay na aayusan natin. Paanong di puputla wala yang dugo? Nako, mukha namang bago pa to tanggalan ng dugo sadyang maputla na siya. Pero mukhang hindi natural ang pagiging maputla niya ha? Paanong hindi natural? Parang pumutla dahil sa puyat, lungkot at stress. Wow, doktor ka na rin ba? Loka, sinasabi ko lang sa'yo ang naoobserbahan ko no? Sa halos 2 dekada kong makeup artist, isang silip ko pa lang sa mukha, alam ko na agad ang pinagdaanan niya bago siya mamatay. Kanina, doktor. Ngayon manghuhula naman. Pero mukhang tama ka. Ang bilis mo namang maniwala sa akin. Hindi. Kasi kanina, narinig ko na nagpakamatay daw to dahil sa boyfriend niya. Iniwan nga raw. Kaya siguro mukha siyang puyat, malungkot at stressed. Sabi naman sa'yo tama ang kutob ko. Ilang beses na akong nakahawak ng mga ganitong bangkay. Kahit hindi ako doktor, may pakiramdam agad ako sa dahilan ng pagkamatay nila. Hay, change topic na nga. May naalala ako bigla Naku, mukhang naalala mo na naman ang ex-boyfriend mo no? Meron pa bang iba? Hanggang ngayon sinisisi ko siya kung bakit ako naging tomboy no? Huwag mong isisi sa kanya lahat. Kasi masaya ka namang naging tomboy, di ba? Hayaan mo na akong sisihin siya. 20 anyos ka pa lang nung iniwan ka niya, Lala. Uso naman na sigurong mag-move on, di ba? Hindi mauuso sa akin yan. Sinaktan niya ako. Ngayon lang ulit natin na pag-usapan ng ex-boyfriend mo Mukhang masyado kang apektado sa nangyari rito sa may make-upan nating bangkay. Kasi iniwan din siya tulad ko. Mabuti na lang talaga at hindi ko tinuloy nakitilin yung buhay ko para sa walang kwentang lalaking yun. Hoy, binalak mo ba? Oo naman. Lalo na nung ilang beses na ako nakikipagbalikan sa kanya pero ayaw niya.
Tapos minumura niya ako at sinasabi na walang ibang papatol sa akin kasi hindi naman ako maganda at pwedeng ipagmalaki sa iba. Hindi ko alam yan ah. Bakit ngayon mo lang to sinabi sa akin? Kasi nahihiya ako. Ikaw ba naman sabihan ng hindi maganda? Naniwala ako sa sinabi niya. Lalo na nung humarap ako sa salamin tapos napagmasdan kong mabuti yung sarili ko. Hindi pala ako maganda. Maganda ka. Hindi talaga. Kaya nga kinuha ko yung gunting sa tukador ko. Bala ko na sanang tapusin buhay ko gamit yung gunting na yun pero hindi pala ganun katalim yun nung sinubukan ko na sa balat ko. Kaya ang ending, pinutol ko na lang buhok ko. Ah, parang pinatay mo na lang ang pagkababae mo. At hello na lang sa pagiging tomboy ko. Masaya ka naman bang nagpalit ng kasarian? Sakto lang. At least walang lalaking magtatangkang lumapit sa akin para paibigin ako tapos sa huli mangiiwan din. Kaso, babae naman ang iwan sa'yo ngayon. Huy, di totoo yan. Ako na ngayon ang nangiiwan sa babae. Sila ngayon ang luhaan, hindi ako. Mabuti na lang at hindi ka nakilala nitong mimikapan nating babae, no? Kasi baka ikaw ang dahilan kung bakit nito kinitil ang buhay niya. Wala naman akong nakarelasyong babae na tinangkang kitilin ang buhay nila para sa akin. Malas lang siguro nitong babae na to na nakakilala siya ng walang kwentang lalaki. Mas pinili pa niyang mawala buhay niya kaysa mawala yung lalaking yun. Huwag mo nang sisihin. Baka nasa gilid lang yung kaluluwa ng babaeng to. Multuhin pa tayo mamaya pagka uwi. Kung meron man siyang mumultuhin, sana yung ex-boyfriend na lang niya. Idamay na rin niya yung ex-boyfriend ko para makaganti man lang ako. Ibulong natin mamaya pagkatapos natin siyang ayusan. Kaya gandahan natin ang makeup niya para makakuha tayo ng pabor sa kanya. Yung pinakamaganda at pinakamahal na lipstick ang ipahid mo sa kanya. Saka yung eyeshadow, wag blue ah. Brown lang para kunyari makikipag-date lang siya. Tsaka mapulang-mapula rin ang blush on para kapag binisita na niya ang ex-boyfriend niya, confident siyang magsabi ng, "Ako nga palang sinayang mo." Tingnan natin kung hindi maglaway at magsisi ang ex niya. Puro kakalokohan. Ayusan na natin siya para mapaglamayan na mamaya. Sinimula na nga namin ang pag-makeup sa bangkay ng babae. Napakaganda pala niya. Hindi ko maiwasang manghinayang sa kanya, Papa Dudut. Foundation pa lamang ang pinahid ko ay nakita ko na kaagad kung gaano siya pinagpala. Sinubukan ko pang idilat ang mga mata niya at nakita ko na light brown pa ang mga mata niya. Parang tisay ang datingan. Bumagay sa kanya ang kaputlaan niya, mahaba at itim ang buhok niya. May kalakihan ng tenga, napailing nga ako. Sabi nila kapag malaki daw ang tenga ay mahaba ang buhay. Pero bakit umabot lang sa 30 anyos ang babaeng yon? Nakakapanghinayang. Ginamitan ko siya ng pinakamagandang makeup na meron ako. Sinigurado kong ang bawat titingin sa kanya ay manghihinayang sa pagkawala niya. Paraan ko yon para maggalit ang mga makikilamay sa kanya doon sa lalaking dahilan kung bakit napili niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Panay nga ang kausap namin sa kanya ni Lala. Ipinapaalala namin sa kanya na sa kabilang buhay ay wala nang mananakit pa sa kanya. Nang matapos namin siyang ayusan ay nagawa pa naming pumalakpak at pinuri ang bangkay ng ilang beses. Para naman kahit wala na siya, kung sakali mang naririnig niya kami, ma-realize niya na mahalaga at maganda siya. Hindi katulad ng pinaramdam sa kanya ng lalaking tumalikod sa kanya. Sana ibaunin niya yon sa kabilang buhay. Binulungan nga rin namin siya na kung pupwedeng kapag nasalubong niya ang mga magulang namin sa kabilang buhay, sabihin niya sa kanila na maayos kaming namumuhay na magkapatid. Yun lang ang naisip naming pabor na pwede niyang gawin para sa amin. Makalipas nga ang ilang sandali ay kinuha ng bangkay at inihiga na sa kabaong. Naiwan naman kami ni Lala sa kwarto para ayusin ang mga nagamit naming makeup. Pagkatapos ay doon na rin kami nagmerienda ng hopyang baboy at mansanas. Hindi na kami maarte sa ganon. Doon talaga kami kumakain sa kwarto kung saan namin inaayusan ang mga patay. Nakasanayan na lang talaga namin. Lagi namang malinis ang kwartong yun, Papa Dudut.
Parang luma na tong hopya na nabili natin. Lasang formalin. Nakatikim ka na ba ng formalin para sabihin yan? Hindi pa. Pero inassume ko na lang na ganun ang lasa. Mas lasang doorknob na kinalawang eh. So nakatikim ka na ng doorknob? Oo naman, yung kinakalawang pa. Pag tayo talagang magkasama, walang kwenta lagi ang usapan, no? Kaya nga tayo magkasundo dahil sa mga walang kwentang usapan natin eh. Alam mo, Lala, ay, wag na lang pala. Ano yun? Huwag kang ganyan, huwag nang bibitin. Alam mong overthinker ako eh. Naalala ko lang kasi yung pinag-usapan natin kanina habang inaayusan natin yung babae. Alin dun? Yung tungkol sa ex-boyfriend mo. O tapos? Wag na nga lang. Nakakatakot ang kapaitan mo. Lasang-lasa sa boses mo eh. Sabihin mo na nga kasi. Sige na nga. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung tungkol sa ex mo? Nagsabi naman ako noon ah. Oo, pero hindi kasing detalyado tulad nung kanina. Ay, hindi ko na nga rin kasi alam yung gagawin ko noon. Hindi ko alam sinong lalapitan. Paanong hindi mo alam kung sinong lalapitan? Eh anong tawag mo sa akin? Magkapatid tayo, di ba? Dapat sa akin ka lumapit at nagsabi. Hindi ko masabi sa'yo noon kasi kung natatandaan mo pa, magkaaway kayo ni tatay noon. Magkaaway? Di ba nga, nung 20 years old tayo, nagsimula ka ng magsuot ng damit pang babae ng lantaran? Hindi pa nga matanggap ni tatay na binabae ka tapos makikita pa niyang suot mo yung mga napaglumaang bestida ni nanay. Ah, oo. Naalala ko na. Kinaladkad nga ako ni tatay sa peryahan nung nakita niyang nakabistida ako at nakalipstick. Napahiya ako roon sa crush ko ha. Pinunit pa nga ni tatay yung bestida ko sa harapan ng mga peryantes. Parang sila pa yung nahiya sa ginawa ni tatay sa akin. Pinalakad niya ako nakahubad pa uwi ng bahay. Tapos hindi na kita makausap noon, di ba? Kasi lagi ka na lang nakakulong sa kwarto. Ayaw mo nang lumabas kasi halos buong barangay natin ang nakakita sa ginawa ni tatay sa'yo sa peryahan. Gabi pa naman ang pista nun. Halos andun nga lahat ng kakilala natin. Nakakahiya. Kaya hanggang hindi natatapos ang pista sa atin, hindi talaga ako lumabas ng bahay, lalo na sa kwarto ko. Kaya ngayon naintindihan mo na kung bakit hindi kita nilapitan noon. Sorry ha. Hindi ko rin kasi alam kung paano aasikasuhin yung nararamdaman kong lungkot nun eh. Ano ka ba? Parehas lang tayong malungkot noon. Buti nga ikaw hindi mo naisip na magpakamatay eh. Para kay tatay, kikitilin ko ang buhay ko? Nako, hindi lang siyang lalaki sa mundo. Sana nga yan din ang nasabi ko nun sa ex-boyfriend ko, no? Eh di sana hindi ako naging T-bird ngayon. Bakit? May pagsisisi ka ba sa pagiging tomboy mo? Wala naman. Mas komportable ako magsuot ng panlalaki at magpakalbo palagi. Kaya lang, ano? Kaya lang paminsan-minsan nakakaramdam ako ng lungkot. Kasi nung bata ako, nangarap akong maging ina. Paminsan-minsan parang yung batang ako bumubulong sa akin at nagtatanong kung may tsansa pa bang tuparin ko yung pangarap niya. Napatitig ako kay Lala sa huling sinabi niya. Aaminin kong nakaramdam ako ng lungkot habang pinakikinggan ang naging kabiguan niya. Alam kong tungkol sa pangarap niyang maging isang ina, sa akin niya yun unang sinabi eh. Sa akin niya unang sinabi ang mga gusto niya sa pagtanda. Nalungkot nga ako dahil nakalimutan ko na lahat ng yon. Mabuti na lamang at pinaalala niya. Tanda ko pa na naglalaro kami noon ng luto-lutuan habang binababad namin sa tubig ang mga bulaklak ng gumamela sa baon ng niyog. Sinabi niya sa akin na balang araw ay aaralin niyang magluto ng mga masasarap na ulam. Para raw mabusog niya ang mga magiging anak niya. Tinanong ko siya kung ilang anak ba ang gusto niya. Nakabungis-ngis siyang nagsabi na 7 raw ang gusto niya. Kailangang mas marami siyang maging anak na babae kesa sa lalaki. Ang rason niya ay mas madali raw kasing asikasuhin ang mga babae. Sinuportahan ko naman ang pangarap niyang yon. Sinabi ko pa sa kanya na tutulong ako sa paghihiwa ng mga rekado kapag magluluto na siya. Nangako kami sa isa't isa na hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Magkasama na pinapalaki ang mga anak niya. Kita noon ang kasiyahan sa mukha ni Lala habang ini-imagine ang magiging buhay niya kapag naging isang ina na siya.
Kaya lang ay hindi na yon nabigyan ng katuparan dahil winasak yon ng una at huling lalaking minahal niya. Kung merong mang natupad sa mga pangarap niya, yon ay ang magkasama kami hanggang sa pagtanda naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging malaking parte ng buhay namin ang punerarya kung saan kami nagtatrabahong magkapatid. Marami na kaming nakilala roon at marami na rin kaming naging kaibigan. Masakit din na umalis sila at kami na lamang ang naiwan. Para kaming namamatayan lagi ni Lala sa tuwing may nakaka-close na kami at umaalis sa punerarya para subukan ng swerte sa ibang trabaho. Kami lang talaga ni Lala ang naging matibay doon. Kung nakapagtapos naman kami siguro ng pag-aaral ay baka na-promote na kaming manager doon. Kaya lang ay second year high school lamang ang inabot namin. Hindi pa namin nagawang tapusin kasi sabi ng mga teachers namin ay hindi naman daw kami matatalino. Na-down na kami noon, hindi na kami pumapasok sa klase pero nagpapanggap na lamang kami sa mga magulang namin na nag-aaral kami. Ang hindi alam ng mga magulang namin, andun kami sa mga bahay ng mga kaklase namin. Naglilinis, binabayaran kami ng mga magulang nila para maging utusan at tagalinis. Nung nalaman nga ng mga magulang namin na hindi na kami pumapasok, nagalit po sila. Pero noong nalaman nila na nakakaipon kami dahil sa pangangatulong ay natuwa sila. Hinayaan na lang nila kaming mga tulong para may pandagdag pambili ng mga kailangan sa bahay. Noong nasakto na kami sa tamang edad ay nagtrabaho na kami bilang mga bantay ng tindahan o di naman kaya sa mga utusan sa bus terminal. Marami kaming pinasok na mga trabaho kahit na minor de edad lamang kami. Paraan namin yon para patunayan sa mga magulang namin na mas okay kung magtatrabaho na lamang kami kesa sa mag-aral. Doon pa lang nabatak na kami sa pagtatrabaho. Siguro'y naging paghahanda yon para sa amin dahil balak na palang kunin ni Lord nang sabay ang mga magulang namin. 23 anyos kami nang pumanaw ang mga magulang namin. Tiwala mga tao sa paligid namin na kahit naulila kami sa mga magulang, makakayanan naming mabuhay dahil alam nilang bata pa lamang ay madiskarte na kaming dalawa, Papa Dudut. Okay naman sa kaputian tong bangkay na aayusan natin. Ano ka, Snow? Psst! Hinaan mo ang boses mo. Nasa labas lang yung asawa niyan. Wala, sumilip ako. Lumabas daw, sinundo yung mga anak sa school. Hala? May mga anak pala to? Dinig ko 4 daw yung anak nila. Halos magkakaedad lang. Ang bata siguro nito nung nag-asawa, no? Kasi 32 years old lang daw siya eh. Ang bata pa para sa makabilang buhay. Pag oras mo na talaga. Kahit gaano ka pa kabata. Ano kayang kinamatay niya? Andyan yung death certificate niya. Check mo. Alam ko na. Paano kung magpustahan tayo? Kung sinong makakahula ng tamang dahilan kung bakit siya namatay, hindi siya magbabayad ng kuryente sa katapusan. Sus, nakaisip ka na naman ng paraan para makaiwas ka mag-share ng pambayad ng kuryente natin. Sige na naman, pumayag ka na. Nagamit ko na kasi pang date nung isang araw eh. Ang luho pa naman ng babaeng nakadate ko. Akala ko okay na siya sa Isaw at Betamax pero gusto pala niya sangyupsal. Tapos nag-take out pa ng Korean ice cream para sa kanilang magkakapatid. Sige na nga. Oh, anong hula mo? Bale, sa itsura niya. Feeling ko nagpakamatay to. Parang malabo. Sobrang peaceful kaya ng itsura niya. Tsaka mukhang masaya naman siya sa buhay niya. Nakita ko naman yung asawa niya. Mukhang wala silang naging issue bago siya namatay. Eh ano pala? Sa tingin ko namatay ito dahil sa sakit. Parang hindi rin. Hindi naman nangayaya tulad ng ibang nagkasakit at na ospital. Mahalata mo naman yun eh.
Malay mo naman mabilis lang siyang pinahina ng sakit niya. Walang time na mangayayat yung katawan niya. Nagawa mo pa talagang tumawa dyan? Sinasabi ko lang kung ano yung naobserbahan ko. O sige, kung hindi siya namatay sa sakit, ano pang hula mo? Imposible kasing namatay ito sa sakit eh. Parang healthy naman siya. Balat pa lang eh. Kahit sobrang puti, alam mong naalagaan ng mabuti yung sarili. Ay, sobrang puti niya. Hindi ko alam kung may sasaktong kulay ng foundation sa kanya rito sa makeup kit ko. Pulbos na lang to, pwede na siguro. Parang mamumuo yung pulbos sa mukha niya. Wag yun. Sayang naman ang ganda niya kung pulbos lang ang papagamit natin. Hula ko, bangungot. Mukhang hindi rin. O bakit? Kasi mukha naman siyang hindi haggard. Hindi laging puyat, pagod at stressed. Ano namang kinalaman nun sa bangungot? Ang alam ko kasi, chika lang naman to sa akin ng dating makeup artist dito. Sabi niya, nababangungot daw madalas yung mga taong laging stressed at pagod bago matulog. Sa itsura nitong babae, mukha naman siyang fresh at hindi stressed. Baka maganda at imported yung formalin na nagamit sa kanya kaya mukha siyang fresh. Ikaw naman ngayon ang tumatawar yan. Matapos mo akong pagsabihan sa biro ko kanina. Ang sarap lang kasing ibida yung joke na naisip ko. Sorry, last na yon. Wala na akong ibang hula. Ikaw ba? Wala na rin eh. Tingnan na natin yung death certificate niya para malaman kung sino magbabayad ng kuryente sa katapusan. Alam mo, wag na lang. Oh, bakit naman? Sinasayang mo yung chance na hindi ka mag-ambag sa kuryente natin. Nakakakonsensya lang kasi. Mukha naman siyang peaceful na namayapa. Kung ano man yung dahilan ng pagkamatay niya, sa kanila na lang yun ang pamilya nila. Huwag na tayong makisali. Ang dapat na lang nating gawin, lalo pa siyang pagandahin. Ang bait mo ngayon ha. Parang hindi ka kapos sa pera. No, sige na. Kung talagang wala kang pambayad ng kuryente sa katapusan, ako munang sasalo. Ang bait mo rin ngayon ha. Thank you ha. Sa susunod na buwan, kahit ako na lang yung magbayad. Basta magtitipid tayo sa kuryente ha. Huwag kang magcha-charge ng cellphone mo sa bahay. Dito ka na sa punerarya mag-charge. Iba rin. Pakiabot mo nga yung shoulder bag ko. Bakit? Hindi naman nalala yung kulay nitong babae sa akin. Ipagamit ko na lang yung foundation ko. Regalo ko na lang sa kanya. Ginamit ko nga ang personal na foundation ko sa babaeng inayusa namin. Hindi naman ako nandiri, nalinis naman ng maayos yung bangkay at parang regalo ko na yon sa kanya. Naalala ko lang kasi ang unang makeup na ginamit ko noong naramdaman kong bakla ko ay galing pa sa punerarya. May naging kaibigan kasi ako noong bata pa lamang ako. Imbalsamador ang kanyang tatay at doon sa punerarya kami madalas na naglalaro ng kaibigan kong yon. Tapos minsan ay naiwan ng nagmi-makeup ang foundation na ginagamit niya sa mga patay. Kinuha yon ng kaibigan ko at pinahiram sa akin. Hinipan lang namin at pinunasan ng tissue para pwede na naming ipahid sa mga mukha namin. Natuwa ako noon. Ang ganda kong tingnan sa makeup na yon. Kaya hindi ko makalimutan ang araw na yon dahil napahiram naman ako ng foundation kahit galing pa sa punerarya. Kaya naman bilang sukli ay pinagamit ko rin ang foundation ko sa babaeng bangkay na inayusan namin sa punerarya. Tanda ko rin noong unang beses na nag-makeup ako ng patay. Naubos na ang foundation na gagamitin ko. Marami kasi akong inayusan noon dahil ang mga namatay ay mula sa isang aksidente ng bus. Ang pinakahuling aayusan ko ay hindi na umabot sa foundation. Bala ko sanang lipstick na lamang at kapalan ng blush on. Pero nung nakilala ko kung sino, yung babae ay nakaramdam ako ng awa. Isa pala siyang madre. Nalaman kong niligtas niya ang 2 bata sa loob ng bus, kaya siyang napuruhan at siyang namatay. Kaya naman pikit matang nilabas ko ang paborito kong foundation at yon ang pinagamit ko sa kanya. Ewan ko kung guni-guni ko lamang yon. Pero nakita kong parang umaliwalas ang mukha ng madre. Para bang nagpapasalamat ito na pinaganda ko siya bago niya harapin ang Diyos sa kalangitan, Papa Dudut.
ko na late ako ah. Na-traffic ako pabalik, grabe. Ang daming tao sa labas. Lala, Hindi naman holiday ah. Pero bakit kaya ang daming tao sa kalye? Lala, Ano yun? huwag kang magugulat. Pinapakaba mo naman ako. Ano ba yun? May aayusan tayo. Oh, edi ayusan na natin para makauwi na tayo ng maaga. Hula ko marami tayong makakasabay pa uwi mamaya. Kaya agahan nating umalis ha. Tingnan mo kung sinong nasa mesa. Ano bang... Ay demonyo! Uy, sa kanya ng holy water! Kumalma ka. Ex-boyfriend mo yan. Kaya nga kailangan wisi ka ng holy water para mapasok. Dali na! Condolence te. Bakit ka nagko-condolence sa akin hindi ko naman asawa yan? Saka para sa akin, matagal na siyang patay. Kaso ngayon pala na-confirmed ang pagkamatay niya. Ay, buhay nga naman. Oo, buhay nga naman. Sa dinami-dami ng punerarya sa mundo, bakit dito pa ito napadpad? Hindi ba ito pwedeng tanggihan? Bakit mo tatanggihan ng grasya? Paano naging grasya to? Isa nga siyang malaking mala sa buhay ko. Ikalma mo na ang galit mo. Pumanaw na siya at siguro oras na para magpatawad. Nangako ako na kahit tumawid pa siya sa kabilang buhay, hindi ko pa rin siya papatawarin. Hindi magandang palagi tayong galit, Lala. Ikaw nga galit ka pa rin kay tatay eh. Hindi si tatay yung pinag-uusapan dito, ang ex mo. Anong gusto mong gawin ko? Umiyak ako? Magluksa? Hindi naman kailangan yan. Pero kailangan mo lang magpatawad. O di naman kaya, ngayon ka magbigay ng closure sa nangyari sa inyo. Closure? Pinagdamot nga niya yun sa akin noon eh. Ikaw na lang ang magbigay ngayon. Sige na, bago natin siya ayusan. Huwag mong gagandahan ng makeup sa kanya ha. Yung expired gamitin mo. Oo na. Kung gusto mo, haluan ko pa ng semento para matigil ka na eh. Ay, ano bang gagawin? Sabihin mo sa kanya, lahat ng kinimkim mong galit para makalaya ka na rin. Para gumaan na rin siguro ang loob niya na tumawid. Para may closure na kayo. Baka kasi mamaya, bisitahin ka niya sa bahay. Madamay pa ako sa takot. Huwag kang ang ganyan. Kinikilabutan tuloy ako. Pero sige na nga. Ay. Hoy. Sa dinami-dami ng pagkakataon na magpakita ka sa akin, bakit ngayon pa? Kung kailan di mo na makikita yung mukha ko. Yung mukha ko na galit dahil sa ginawa mo. Ay. Alam mo? Sinayang mo ko eh. Ang ganda ko noon. Hindi tulad ngayon na mas mukha pa akong lalaki kaysa sayo. Pero ano pa bang magagawa ko sa ganitong paraan tayo pinagtagpo ng Diyos? Baka kasi siguro, paraan lang din to ng nasa taas para magwakas na yung galit ko sayo. Dineliver ka na dito para matapos na. Para okay na to. Ay, galit ako sa'yo. Siguro naman alam mo yun, no? Kasi minahal kita ng sobra. Kala ko sa'yo na ako magkakapamilya pero sinira mo yun. Sinira mo yung pangarap ng batang ako. Yung magkaroon ng 7 anak. Yung makapagluto ng agahan, tanghalian at hapunan para sa atin. Sinira mo yun. Ay. Pero siguro, ganun talaga, no? Baka hindi naman kasi talaga tayo para sa isa't isa. O sige, ganun na lang. Susubukan kitang patawarin. Aralin ko ngayon bago kay pasok sa kabaong mo. Basta ito lang aaminin ko na. Sobrang minahal kita. Mas minahal pa kita kaysa sa sarili ko. Kaya lang... Ay... Ayoko namang hinayang. Pagod na ako. Basta happy trip kung saan ka man dali ng tadhana. Ingat ka dun at sana hindi mo ako makalimutan. Sana hindi mo makalimutan na minsan may isang babae na naging tomboy dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. Ingat ka. Ay, okay na to. O, di ba?
Ang ginhawa na, no? Konti. O sige, gumilid ka na riyan para masimulan ko na mag-makeup sa kanya. Pwede nga ako na lang mag-makeup sa kanya. Sure ka? Yung expired bang gagamitin natin? Hindi. Yung bagay na lang sa gwapo niyang muka. Napangiti ako sa huling sinabi ni Lala. Doon ko nakumpirmang napatawad na niya ang ex-boyfriend niya. Inabot ko sa kanya ang makeup kit at hinayaan siya sa pag-aayos ng ex niya. Nakita kong umaliwalas ang mukha niya sa wakas. Ikaw ba naman na nagpatawad na at kinalimutan na ang galit, hindi ba? Ang gandang tingnan ni Lala habang inaayusan niya ang ex niya. Parang ang sa ilang minuto ay nakita ko na naging babaeng muli ang kapatid ko. Parang nakita kong muli yung batang Lala na in love at punong-puno ng pag-asa. Nakakaginhawa yon sa paningin ko. Hinayaan ko lamang siya kung paano niya aasikasuhin ang ex niya. Kontento na lamang akong nakaupo roon at pinagmamasdan sila. Habang nakaupo ako roon ay hindi ko maiwasang balikan ang naging nakaraan nilang dalawa. Saksi rin kasi ako sa minsang pagmamahalan nila. Alam ko namang minahal si Lala ng ex-boyfriend niya. Hindi nga lang siguro naging sapat yon para magtagal sila. Sa mga unang buwan nga, akala ko ay sila na yung magkakatuluyan. Inaasikaso, minahal at pinuri si Lala ng ex-boyfriend niya. Kaya siguro na in love ng todo itong si Lala. Wala siyang oras na sinayang para ipakita sa lalaking yon ang umaapaw na pagmamahal niya. Ginawa niya ang lahat para maintindihan ni Lala na mahal siya ng kapatid niya. Pinakita rin ni Lala na hindi niya kayang mawala si lalaki sa buhay niya. Siguro'y malaking pagkakamali yon dahil masyadong naging kampante si Lala sa sobrang pagmamahal. Sa pagtagal ay hindi na siya masyadong nag-effort para alagaan ang relasyon nila. Dahil alam niyang andun lang si Lala na magmamahal sa kanya. Hanggang sa napraning na si Lala dahil pakiramdam niya ay hindi na nasusuklian ang pagmamahal niya. Naging dahilan yon ng madalas nilang away. Hanggang sa naumay na nga si lalaki kay Lala at iniwan na niya ito. Naubo si Lala noon at sinubukan naman niyang ipaglaban talaga ang naging relasyon nila, pero ayaw na ni lalaki. Hanggang dulo, lumaban si Lala alang-alang sa pangarap ng batang siya na magkaroon ng maraming anak, na paglulutuan niya ng masasarap na ulam balang araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, malaking tulong na sa punerarya namin, pinaayusan at pinapaasikaso ang ex-boyfriend ni Lala. Mula kasi noon ay naging mas magaanang kasama si Lala. Lagi na itong nakangiti at buo na rin ang pag-asa niya muli sa puso na balang araw ay mahahanap niya ang tamang tao para sa kanya. Wala naman na siyang plano na maging babaeng muli. Sinabi niyang masaya na siya sa pagiging tomboy niya. Gusto na lamang niyang maghanap ng isang babaeng magiging ina ng 7 anak na pangarap niya. At nasabi nga rin ni Lala na itutuloy pa rin niya ang pangarap na siya ang magluluto ng mga ulam para sa magiging pamilya niya. Natuwa nga ako sa mga sinabi ni Lala. Yun ang unang beses na nakita ko siya na punong muli ng pag-asa. Para bang nagising ang batang Lala. Nagpatuloy na muli siya sa mga pangarap niya. Napakasaya ko para sa kapatid ko. Ako naman kaya kailan? Hindi ko man maamin kay Lala, pero ang batang Biba naman ay nalulungkot. Nakakaramdam din ako ng inggit dahil si Lala sa wakas ay may posibilidad ng matupad ang mga pangarap niya. Maging masaya na siya. Nagkaroon na kasi siya ng closure. Pero paano ako? Kailan naman ako magkakaroon ng ganon? Hindi ko nasabi kay Lala, pero may bubog pa rin talaga ako sa tatay ko.
Kung kay Lala naka-move on na siya at nakapagpatawad noong nakita niyang bangkay ng ex-boyfriend niya, doon po kami nagkaiba. Dahil hindi ko pa rin mapatawad si tatay sa mga ginawa niyang pananakit sa akin noon. Kahit nung nakita ko na siya sa loob ng kabaong hanggang sa mailibing siya, wala akong ganang patawarin siya. Kahit ilang dekada na nga ang lumipas, wala pa rin talaga, Papa Dudut. Pero may nakakatawang paraan ng tadhana para ilapit sa iyo ang pagpapatawad. Nangyari yon sa huling araw ng Pebrero, ang death anniversary ng tatay ko, Papa Dudut. Leap year pala ngayon, no? February 29. O tapos? Death anniversary ni tatay ngayon. Oo nga pala, mabuti pinaalala mo. Nakalimutan ko na eh. Palibhasa, isang beses lang sa bawat 4 na taon sumusulpot ang petsa na yan. May sasabihin sana ako, kaya lang pinagmamadali na tayo ni boss na ayusan tong patay. Tanggalin na natin yung nakatalukbong na kumot sa kanya para masimulan na. Uy, okay ka lang? Ikaw na lang muna mag-makeup sa patay. Parang sumama ang pakiramdam ko. Kaya mo naman, di ba? Kaya naman, pero bakit? Anong meron? Alam mo namang hindi ako nagme-makeup ng matandang lalaki na lagpas 50 ang edad, di ba? Parang alam ko na kung bakit. Dahil kay tatay. Ayaw mong inaayusan yung mga kaedaran ni tatay. Parang ganon. Kung napilit mo kung magkaroon ng closure sa ex-boyfriend ko, pipilitin din kita na gawin yon. Magkaiba tayo ng sitwasyon. Oo, pero may pagkakaparehas sila. Pareho tayong sinaktan ng 2 lalaking pinagkatiwalaan at minahal natin. Akala mo ba madaling gawin yon? Iba si tatay. Ayos lang sana kung karelasyon ko siya. Pero kadugo ko siya eh. Dapat hindi ganon. Wala na naman tayo magagawa kasi nangyari na. Kaya dapat magpatawad na. Para makuha mo rin yung aliwala sa mukha na nakukuha ko ngayon. Di ba ikaw nga ito nagsabi na kapag nagpatawad na, gumagaan na ang dating mabigat? Etos lang yon para magpatawad ka na sa ex mo. Sige, etyosin na rin kita para mapatawad mo na si tatay. Magpatawad ka na, ha? Para patas na tayo. Ang hirap na magbitbit ng galit, masakit sa likod. Masakit sa likod? Hindi mo alam kung gaano sumakit ang likod ko sa paghampas niya ng sinturon sa akin sa tuwing nakikita niyang kumikending-kending ako sa bahay. Ginawa niyang ashtray ang likuran ko. Sinisinit niya ang likod ko sa tuwing naaalala niya ang pagladlad ko. Pero naghilom na rin naman yung mga sugat na yun, di ba? Matibay na nga likuran mo ngayon eh. Kayang-kaya mo na ngang magbuhat ng mabibigat nang hindi sumasakit ang likuran. Matibay nga ang likod ko ngayon. Pero naalala pa rin niya kung gaano siya napahirapan noon. Pero sana maintindihan ng likod mo na dahil sa pride niya, puso mo naman ang nabibigatan. Ang drama mo? Dinaan mo rin naman ako sa ganyan nung nasa ibabaw ng mesa na to yung ex-boyfriend ko. Quits na tayo. Eh wala naman dito sa ibabaw ng mesa na to ang bangkay ni tatay. Hindi tayo quits. Ganito na lang. Isipin mo na lang, si tatay itong matandang lalaki sa mesa natin. Sa kanya mo sabihin lahat. Kapag nagkita sila ni tatay sa kabilang buhay, siya na lang magsasabi ng mga ipaparating mo. Ayos tayo? Saka mo isipin, parang sinadya tong pagkakataon na to. Kaedad lang siya ni tatay nung namatay, di ba? Tapos parehas pa sila ng araw ng kamatayan. Baka ito na yun. Sign na to para magpatawad. Sige na nga. Tay, masakit ha? Parang hanggang ngayon, nararamdaman ko yung mga paso ng sigarilyo sa likod ko. Parang ramdam ko pa rin yung kabog ng dibdib ko sa tuwing darating kang lasing at makikita mo ko. Kung paano mo ako kinaladkad dati sa peryahan hanggang sa punitin mo yung bestida ko. Lahat yun naaalala ko eh. Ay, meron pa ako naaalala. Ito yung malala. Naalala mo nung sinabi mo sa akin na isa akong sumpa. Kasi sabi mo, ako ang pumutol ng linya ng lahi natin. Na walang magbubuhat ng apelyido mo kasi tinapos ko na ang laban. Pinamukha mo sa akin na salot ako. Kaya ako natakot makipagrelasyon eh. Natakot ako na sumubok magmahal.
kasi alam ko magagalit ka. Kahit sumakabilang buhay ka nun, hindi ko pa rin magawang makipagrelasyon sa lalaki kasi parang lagi ko nakikita ang mukha mo. Parang nakaabang lagi ang sigarilyo mo para pasuin ulit ako. Masakit lahat yun ah. Lalo na yung mga salita mo. Mahal na mahal mo ko nun eh. Di ba nga lagi mo ako pinagmamalaki sa mga kumpare mo? Kaya nagtiwala akong aminin sa'yo yung totoo. Sabi nga ni nanay, huwag ko raw sabihin sa'yo, pero kampante ako na hindi ka magagalit, na matatanggap mo ko. Pero tama si nanay. Hindi mo yun natanggap. Kaya binawi mo yung pagmamahal mo sa akin. Doon ako pinakaumaray. Kasi anak mo ko, di ba? Dapat hindi binabawi ang pagmamahal sa anak. Dapat hindi. Napaiyak na ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hudyat para yakapin ako ni Lala. Hinayaan niyang ibuhos lahat ng mga mata ko ang naipong sakit. Kung nakikita niyo lamang kami noong mga oras na yon ay tila kamag-anak namin ang matandang lalaking nasa harapan namin. Para kami nagluluksa, pero sa totoo lang, oo, nagluluksa kami. Lalo na ako. Nagluluksa sa isang taong matagal nang pumanaw pero hindi ko pa rin nagawang patawarin. Napakasakit talaga. Hindi ko pa siya kayang patawarin kahit gusto ko nang gawin. Ewan ko ba kung bakit. Akala ko kapag nilabas ko na ang lahat ng sama ng loob ay makakayanan ko nang patawarin si tatay. Pero hindi kasi ganon yung nangyari. Parang mas lalong umigting yung galit na nararamdaman ko, lalo't biglang nagsibalikan lahat ng iba pang mga masasakit na ginawa sa akin ni tatay noon. Yung bang sinisiraan na niya ako sa mga kumpare niya na isa akong salot. Pinagtatawanan nila ako at narinig ko lahat ng yon. Napakasakit na marinig na trinaydor ka ng sarili mong tatay na buong akala ko ay tagapagtanggol ko. Sinala na ang nag-makeup sa matandang lalaki. Hindi ko na rin kasi kaya. Andun lang ako sa sulok noon at parang hinang-hinana. Nang kunin na ng mga kasamahan namin sa punerarya, ang matandang lalaki mula sa mesa ay doon pa lamang ako medyo nakahinga ng maayos. Pero sa totoo lang, mula noon ay nahirapan na ako maging masayang muli. Nagsisisi nga si Lala kung bakit pinilit pa niya akong gawin yon. Pero hindi naman ako galit sa kanya. Gusto ko rin namang simulang magpatawad pero hindi pa ata kaya. Kaya naman, gabi-gabi akong nagdarasal. Sa unang pagkakataon na sana'y turuan ako ng Diyos na magpatawad dahil hindi ko na kaya ang bigat. Hindi ako tumitigil sa kakadasal na isang araw ay matatalikuran ko na ang lahat ng hindi magagandang alaala na iniwan sa akin ng aming ama. Sorry kung late ako. Na-traffic ako pabalik. Okay lang. Kakatapos lang din namang embalsamuhin itong aayusan natin. Sana hindi yan babae. Paubos na yung foundation natin at blush on. May nakaschedule pa na mga ayusan mamaya na 2 babae, di ba? Lalaki to. Batang lalaki. Bakla. Bakla? Ay. Nakausap ko kanina yung nanay. Iyak ng iyak. Inatake raw sa puso tong bata. Bakit? Nahuli raw nung tatay na naka-makeup at nakasuot ng crop top na pangbabae. Ayun, natakot sa tatay. Inatake na lang bigla. Doon pa lang nila nalaman na may sakit na pala sa puso tong bata. Bakit naman ganun na nangyari sa kanya? Kawawa naman siya. Ang bata pa niya. Yun na nga eh. Pero baka hanggang dito lang talaga yung buhay niya. Kasalanan to ng tatay niya.
Kung tinanggap na lang sana niyang kasarian ng anak niya. Wala raw galit yung tatay niya sa pagiging bakla niya. Sinasabi lang niya yon para hindi siyang masisi. Nagmamalinis. Nakausap ko rin yung tatay niya. Lugmok na lugmok yung tatay. Wala raw siyang kaalam-alam na bakla yung anak niya. Doon pa lang daw niya nalaman nung nakita niyang naka-makeup at naka-crop top pa. Ay, hindi naman daw siya magagalit. Ayos lang naman daw sa kanya. Hindi raw niya maintindihan kung bakit natakot sa kanyang umamin yung bata. Kasi nagmamalinis siya. Hindi naman totoong tanggap niya yung kabaklaan ng anak niya. Etchusera siya. Wag nga ako. Alam ko na yan. Magkaiba sila ni tatay. Pare-parehas lang lahat ng tatay na may anak na bakla. Marami akong kakilala na tanggap naman ng mga tatay yung mga anak nilang bakla. Minalas lang siguro tayo na nagkaroon tayo ng tatay na hindi tanggap kung ano ka at sino ka. Malas ko talaga na siya ang tatay ko. Bakit ikaw? Nung naging tomboy ka, wala naman siyang kibo. Wala lang sa kanya. Nakakabiruan ka pa nga niya, di ba? Bakit mas madaling tanggapin sa lipunan ng mga tomboy kaysa sa aming mga bakla? Huwag mo naman kaming pag-isipan ng ganyan. Pare-parehas lang tayong hirap tanggapin sa lipunan. Sorry ha. Nadala lang ako ng galit sa tatay ng batang to. Tingnan mo! Ang ganda sanang bakla nito. Ang haba ng pilik mata, makapal ang labi at manipis ang ilong. Ang dali lang ayusan. Magmumukhang babae agad. Yan nga rin yung unang naisip ko nung pinasok siya rito. Alam mo, kulay pink na bestida ang isusuot sa kanya. Paborito niya raw kasi yung kulay na yun. Parehas pa kami ng paboritong kulay. Bakla ka talagang bata ka. Kung nabubuhay siya ngayon, baka nagpaligsahan kayo sa pagrampa at pagsayaw. Baka ako pa magturo sa kanya ng tamang pagpilantik ng mga kamay pag sumali siya sa gay pageant. Alam mo kung ano yung naisip kong tuturo mo pa sa kanya? Ano yun? Ituturo mo sa kanya kung paanong ipaglaban ng kasarian niya kahit ano pang sabihin ng iba. Na hindi siya dapat matakot kasi may tatanggap sa kanya. Pero hindi ko na yun magagawa. Kasi huli na. Naaalala kita sa kanya? Ganyang edad ka nung napansin kong bakla ka eh. Parang nga akong nananalamin ngayon eh. Bakla, sayang ka. Pero ganun talaga. Sorry ha. Sorry kung hindi mo nakuha yung inaasahan mong pagtanggap ng iba. Pero tanggap kita. Kung nakilala kita noon, ako ang kakampi mo. Sasabihin ko sa'yo na mag-makeup ka lang. Isuot mo lahat ng mahiksing bestida na gusto mo. Susuportahan kita at ipagtatanggol kita sa iba. Kaso hindi yun nangyari eh. Ngayon lang tayo pinagtagpo. Kung kailan huli na. Sana lang talaga na-enjoy mo yung pagiging bakla mo nung buhay ka. Pero kung hindi man at nabitin ka, may langit pa naman. Doon ka na lang maging makulay ha. Doon tatanggapin ka. Hindi ka huhusgahan. Makakasayaw ka. Pero sa ngayon, ito lang yung pwede ko maiambag sa'yo. Aayusan kita. Gagawin kitang pinakamaganda sa lahat. Hindi mo na kailangan magtago sa lahat ng makakakilala sa'yo ngayon kasi ilalantad na kita. At gagawa ako ng paraan para tanggapin nila kung ano man ang makikita nila kapag sinilip ka na nila sa kabaong mo. Pangako, papagandahin kita. Akong bahala, be. Para akong nabunutan ng tinik habang kausap ko ang bangkay ng batang bakla. Para po akong nananalamin. Parang kinakausap ko ang batang ako. Doon ko na-realize na kaya hirap akong patawarin ang ibang tao, lalo na ang tatay ko dahil hindi ko magawang patawarin ang sarili ko mismo. Doon ako napaiyak. Doon ko mawala lahat ng galit at ang tanging natira ay pagpapatawad. Pagpapatawad sa lahat ng mga nanakit at hindi tumanggap sa akin at higit sa lahat ay pagpapatawad sa aking sarili. Sa wakas ay nakalaya na ako. Masaya na ang batang biba na minsang pinagkaitan ng kalayaan ng mga tao sa paligid. Iyak ako ng iyak noon at hinayaan lamang akong muli nilala na gawin yon. Pagkatapos ng mahabang pag-iyak ay nakangiti na ako
Umaliwalas na ang mukha ko tulad ng mukha ni Lala noong pinatawad niya ang ex-boyfriend niya. Tama nga ang kapatid ko. Malakas, makagaan at makaaliwalas ng mukha ang pagpapatawad. Inayusan ko na ang batang bakla at tinupad ko ang pangakong pagagandahin ko siya. Nilagay ko ang lahat ng kulay sa mukha niya na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Mga kulay na alam kong baon niya hanggang kabilang buhay. Natuwa ang mga magulang niya nang makita ang make-up ng anak nila. Niyakap ako ng tatay niya at umiyak ito. Nagpasalamat sa akin. Doon ay mas lalong gumaan ang pakiramdam ko dahil nakaramdam ako ng pagtanggap ng isang ama. Ako na rin ang nagbihis sa kanya ng pink na bestida na maraming ruffles. Natuwa ko at alam ko kung nasaan man ang batang bakla na yon, ay sumasayaw na siya sa baghari habang suot ang napakagandang bestida. Maraming salamat po sa inyo sa pagbasa ng aking liham. Kami nga pala ang mga make-up artist ng punerarya. Ang mga taong nagpapaganda sa mga taong yumauna para sa huling pagkakataon na nandito sila sa mundo ay makita sila ng ibang tao sa pinakamagandang estado nila. Ako ang inyong kabarangay forever, Biba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay LS 97.1 forever. Kapatid, ang isa sa mga taong pwede mong malapitan lalo na sa mga panahong pakiramdam mo ay tinalikuran ka na ng lahat. Kapatid na nakakaaway mo man minsan pero pwede ka pa ring maging sandigan. Ikaw kabarangay, paano ba ang relasyon ninyo ng kapatid mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Biba, 45 years old, isang bakla. Meron akong kakambal si Lala, isa naman siyang tomboy. Nakakatawa naman talaga ang pagkakataon, hindi ba? Pareho na kaming mga ulila sa mga magulang namin. Maaga naming sinuportahan ang mga sarili namin dahil doon. Maswerteng nakapasok kaming pareho bilang tagalines ng punerarya noong 25 anyos kaming dalawa. Hanggang sa nakitaan ako ng talent ng may-ari ng punerarya. Magaling kasi akong mag-makeup, kaya kong i-match ang tamang eyeshadow at foundation sa naninigas at medyo paitim na mukha ng bangkay. Kaya na-promote ako bilang isang makeup artist ng punerarya. Nadagdagan syempre ang sahod ko. Kinainggitan ako bigla ng kakambal kong si Lala. Ayaw na kasi niyang maglinis dahil hindi niya kasundo ang kasamahan niyang helper na ipinalit sa akin. Kaya naman tinuruan ko rin siyang mag-makeup pero hindi siya ganong kagaling. Ako lang talaga ang may talent sa pagmi-makeup ng patay. Kaya dinaan ko na lamang sa pakiusap ang boss namin na isama ko siya bilang assistant makeup artist. Ayaw tanggapin ng boss ko ang sinasabi ko pero nakiusap ako at sinabi sa kanya na mas maganda kung meron akong kasama para may taga sabi sa akin kapag may mali sa kulay na pinaghahalo-halo ko sa mga mukha ng mga patay. Sinabi ko nga rin na kailangan naming mapaganda ang mga bangkay dahil kung hindi baka 1-star review lang kami sa mga nagdadalamhating kamag-anak. Paano pa nila kami ire-recommend sa iba kung unang sili pa lamang sa kabaong ay hindi na nila nagustuhan, hindi ba? Pagkatapos noon ay napapayag ko na ang boss namin na maging assistant makeup artist ko si Lala. Hanggang sa lumagpas na kami ng 40. Kami pa rin ang magkasama, Papa Dudut.
Lala, pakiabot mo nga ang blush on. Parang masyadong maputla tong bangkay na aayusan natin. Paanong di puputla wala yang dugo? Nako, mukha namang bago pa to tanggalan ng dugo sadyang maputla na siya. Pero mukhang hindi natural ang pagiging maputla niya. Paanong hindi natural? Parang pumutla dahil sa puyat, lungkot at stress. Wow, doktor ka na rin ba? Loka, sinasabi ko lang sa'yo ang naoobserbahan ko, no? Sa halos 2 dekada kong makeup artist, isang silip ko pa lang sa muka, alam ko na agad ang pinagdaanan niya bago siya mamatay. Kanina, doktor. Ngayon manghuhula naman. Pero mukhang tama ka. Ang bilis mo namang maniwala sa akin. Hindi. Kasi kanina, narinig ko na nagpakamatay daw to dahil sa boyfriend niya. Iniwan nga raw. Kaya siguro mukha siyang puyat, malungkot at stressed. Sabi naman sa'yo tama ang kutob ko. Ilang beses na akong nakahawak ng mga ganitong bangkay. Kahit hindi ako doktor, may pakiramdam agad ako sa dahilan ng pagkamatay nila. Hay, change topic na nga. May naalala ako bigla Naku, mukhang naalala mo na naman ang ex-boyfriend mo, no? Meron pa bang iba? Hanggang ngayon sinisisi ko siya kung bakit ako naging tomboy, no? Huwag mong isisi sa kanya lahat kasi masaya ka namang naging tomboy.